ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 17, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline. Bali-balitang papalitan na bilang House Speaker si Leyte, 1st District Congressman Martin Romualdez maugong sa Kamara. Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga desididong kunin ang posisyon bilang House Speaker. Pagbuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Independent Commission on Infrastructure o ICI, walang saysay kung mananatili sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez ayon kay Vice President Sara Duterte. Freeze order naman inilabas laban sa mahigit 100 bank accounts na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Malawakang rally sa September 21, walang kinalaman sa pagkansela ng biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika. Pangulo walang natatanggap na death threat ayon sa Malacanang. Samantala, Senator Joel Villanueva handa ring paimbestigahan ang kanyang mga bank account. Sa atin namang Metro News, 5,000 pesos na multa sa hindi tamang pagtatapon ng basura ipatutupad sa Metro Manila. Sa ating Science and Technology News, Sea Power kayang gawing kuryente sa isang daungan sa Los Angeles. Sa ating Lifestyle News, operasyon ng tren sa Inca Citadel, Machu Picchu. Sinuspende dahil sa pagharang ng mga rallyista sa riles nito. Sa atin naman, music trivia, karaman ngayon ng singer-songwriter na nagpasikat ng mga kantang pagdating ng panahon. At anong nangyari sa ating dalawa? Alam ko, nag-concert pa lang to siya. Sino siya? Alamin! Sa atin namang balitang kakaiba, isang lalaki sa India na inakalang patay na, ay binalik sa ospital makaraang umubo sa mismong libing nito. Ang ating po oras, 6:38 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Maugong sa Kamara ang bali-balitang papalitan na bilang House Speaker si Leyte 1st District Congressman Martin Romualdez ngayong araw. Bukod dito, lumulutang din ang impormasyon na si Isabela Congressman Faustino Boji D ang papalit bilang bagong House Speaker. Sa Facebook post naman ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga, nakasaad na may bago ng House Speaker, ngunit bad news anya dahil Marcos loyalist umano ito. Nakadagdag pa sa haka-haka ang biglaang pagsuspende ng sesyon ng Kamara kahapon, 30 minuto pa lamang matapos simula ng sesyon. Sinasabing ang pagbaba ni Romualdez ay mangyayari sa sesyon ng Kamara ngayong araw, September 17. Bukod kay D, lumulutang din ang pangalan ni na Deputy Speaker at Antipolo City Congressman Ronaldo Puno, Cebu Congressman Duke Frasco, Navotas City Congressman Toby Tiangco at Bacolod Congressman Aldo Benitez na posibleng maging bagong House Speaker. 774 Balita Ngayon. Samantala, desidido si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na kunin ang posisyon bilang House Speaker mula kay Leyte Representative Martin Romualdez. Umasa si Barsaga na hindi hahadlang si House Majority Leader Sandro Marcos sa kanyang plano. Ang pagkakaiba nito sa Senate crew, kasi yung mga crew, ang nangyayari doon ay parang patago silang kumukuha ng mga signatures and then biglaan lang na mag-change. But me, I'm a very open person. I'm telling this now. I'm going to take Speaker Romualdez's speakership, and I hope Majority Leader Sandro Marcos won't hold it against me or won't stand in my way.
Kay Barsaga, sa oras na maihalal siya bilang House Speaker ay babaguhin niya ang sistema ngayon kung saan ang mga Deputy Speaker ay malapit at konektado kay Romualdez. Sinabi pa ng mambabatas na ipatutupad niya na magkaroon ng Deputy Speaker mula sa bawat grupo, kasama dito ang panig ng administrasyon. If elected speaker, I will build a house where every political group and every political belief will have a deputy speaker to represent them instead of the deputy speaker system that we have now where all the deputy speakers are close and connected to the House Speaker, Martin Romualdez. And if elected speaker, one of the pro-administration will be a deputy speaker to represent the needs and the interests of the administration. Si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Samantala, Vice President Sara Duterte, dinetalya sa budget hearing ng Kamara ang kanyang mga travel abroad. Yan naman po ang balitang hatid sa atin ni Grace Mariano. Tinapos na ng House Appropriations Committee ang pagtalakay sa panukalang 902.8 million pesos na panukalang pondo para sa Office of the Vice President sa susunod na taon. Sa budget hearing ay hindi inavail ni VP Sara ang parliamentary courtesy at pinagbigyan niya ang mga tanong ni Representatives Antonio Tino ng ACT Teachers Party List at Rene Co ng Kabataan Party List. Isa sa kanilang inusisa ang hinggil sa kanyang travel abroad simula noong July 2024 na idinetalya naman ni VP Sara at iginiit na inaprubahan ng Office of the President ang lahat ng kanyang travel authority. Binanggit ni VP Sara na kabilang sa mga bansa na kanyang pinuntahan simula noong July 2024 hanggang nitong Setyembre ay ang Germany, Denmark, Japan, Hong Kong, the Netherlands, Qatar, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Australia, the Republic of Korea, Kuwait, France at Belgium. Giit ni Duterte walang public funds na ginamit sa kanyang mga travel abroad. No public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels in the office of the Vice President. So if you can see in the breakdown of the budget of travel for Office of the Vice President, you can see that there was a zero amount for the Vice President. Kinumpirma naman ni VP Sara na umabot sa 7.4 million pesos ang kabuoang gastos para sa kanyang security na dinidesisyon na ng Armed Forces of the Philippines gayon din sa OVP personnel. Sa budget hearing ay tumanggi naman si VP Sara na sagutin ang mga tanong ni Natinio at kokaugnay sa confidential funds dahil saklawaan niya ito ng kinakaharap niyang impeachment case na naka-archive sa Senado habang sa Supreme Court ay may nakabinbin pang motion for reconsideration ang Kamara at ibang grupo. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Nababagalan si Vice President Sara Duterte sa aksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng isyu sa korupsyon sa flood control projects at kontrobersiya sa budget. Ayon kay VP Sara, walang saysay ang pagbuo ng Independent Commission on Infrastructure o ICI kung mananatili sa pwesto si Romualdez na may reklamo o kaso rin noon na kinaharap sa Amerika. Inihayag ni VP Sara hindi na dapat hinahayaan ni Pangulo Marcos na mamuno sa Kamara si Romualdez. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng commission o ng truth commission o ng anong commission yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, Presidente, kapag lalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din. Kasunod ito ay giniit ni VP Sara kay Pangulo Marcos na dapat nang tanggalin si Romualdez, ayusin ang mga kaalyado sa Kamara, papanagutin o isa ilalim sa lifestyle check ang mga kongresista pati ang kanilang mga staff.
Samantala, investigasyon ng DOJ Task Force at ICI laban sa mga ghost project hindi magbabanggaan ayon po yan sa palasyo. Chanel Salazar sa detalye. Tiniyak ng Malacanang na hindi magbabanggaan ang investigasyon ng Department of Justice at ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng mga ghost flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, katuwang ng ICI and DOJ Task Force upang mapabilis ang pag-usad ng kaso laban sa mga sangkot sa katiwalian. Naniniwala rin ang palasyo na hindi gagawa ang DOJ ng hakbang na maaaring kumontra o mag-overlap sa adhikain ng ICI. Kapag may natapos na anyang investigasyon ng ICI, maaari na agad magsampa ng kaso ang DOJ upang hindi maantala ang pananagutan. Binanggit din ni Castro na bahagi ng mandato ng ICI ang makipag-ugnayan sa NBI at iba pang law enforcement units para mas mapalakas ang investigasyon. Ang gagawin po ng DOJ ay hindi naman po sila gagawa na maaaring kumontra o mag-overlap sa adhikain at misyon ng ICI. Malamang at maaari nating masabi ang gagawin pong task force nito ay para mapabilis ang mga nauna nilang naimbestigahan. Kung meron na po sila mga naimbestigahan noon, maaari na po sila agad magsampa ng kaso at hindi naman po ito tututulan ng ICI. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inanunsyo naman ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na naglamas ng freeze order ang Court of Appeals laban sa 135 bank accounts at 27 insurance policies ng mga individual at kumpanyang sangkot sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon kay AMLAC Executive Director Attorney Matthew David, inilabas ang kautosan matapos ang hiling ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nakipag-ugnayag din ang AMLAC sa Ombudsman, BIR at NBI upang siyasatin ang mga transaksyon. Nauna nang sinabi ni David na inimbitahan na rin ang mga kasino matapos ibunyag ni Senator Panfilo Lacson na ang tinaguriang BGC Boys. Dating mga engineer ng DPWH at mga kontraktor ay umano'y nag-cash in ng bilyong-bilyong piso mula 2023 hanggang 2025. Batas naman ng mga ngalaga sa construction industry, nagagamit sa katiwalian ng mga kontratista ayon sa isang senador, Conde Batak, sa report. Hindi na iwasan ni Senator Erwin Tulfo na maipakita ang matinding galit sa paggamit sa katiwalian ng Republic Act No. 4566 o ang Contractors License Law. Sa privilege speech ni Tulfo, tinukoy niya ang binuo ng mga kontratista na Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na dapat sanay nagbabantay, nangangasiwa at nagre-regulate sa construction industry sa bansa. Pero malaking kwestiyon ng senador ay kung paano magiging patas ang regulasyon kung mismong ang mga kontratista ang nagbabantay sa mga sarili nila habang sila-sila rin ang nananalo sa mga bilyong-bilyong kontrata ng gobyerno. Pinangalanan ni Senator Erwin sina Engineer Ernie Bagao, PCAB board member na sinasabing may-ari ng EGB Construction Corporation na nakakuha ng mahigit 7.7 billion flood control projects mula 2022 hanggang 2025 at ang isa pang opisyal ng PCAB na si Engineer Arthur Escalante na dawit din sa malalaking kontrata sa pamahalaan. Paano magiging patas ang isang board o ahensya kung ang mga miyembro nito, opisyales, ay sumasali at nananalo sa bilyong-bilyong kontrata ng gobyerno, lalo na sa mga flood control projects na ngayon ay nalulubog sa kontrobersiya, anomalya at katiwalian. PCAB is silent because how can they investigate themselves? How can they police their own ranks? Iginiti Tulfo na panahon na para tapusin ang racket sa flood control projects na nagagamit na cash cow ng ilan habang milyong-milyong mga Pilipino ay patuloy na lubog sa baha. Ito si Conde Batak para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon.
Walang direktang banta sa posisyon at sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa ilulunsad na malawakang kilos protesta laban sa korupsyon sa September 21. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat may nakaraang pagbabanta mula kay VP Sara Duterte, wala nang natanggap na bagong intel report ang National Security Council na may threat ang Pangulo. Gayunman, tiniyak ni Castro na nakamonitor ang National Security Council pagdating sa seguridad ng Pangulo. Maliban po sa naging pagbabanta dati ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo, base po sa National Security Council ADG Cornelio Valencia, wala po na direct threat sa buhay ng Pangulo, pero hindi po sila magiging kampante sa pagsiguro at bigyan ng seguridad ang buhay ng Pangulo. Dagdag pa ni Castro, wala ring koneksyon ng mga kilos protesta sa pagkansela ng Pangulo sa biyahe nito sa Amerika dahil normal lang anya ang mga protesta at bahagi ito ng demokrasya. Mas pinili lang anya ng Pangulo na ituon ang kanyang oras sa mga lokal na usapin tulad ng pagbabantay sa bagong tatag na Independent Commission for Infrastructure o ICI, presyo ng mga bilihin at iba pang pangunahing pangangailangan ng publiko. Ang pagpoprotesta naman ay natural, normal yan. Sa bawat bansa, kung may mga sentimiento ang mga kababayan natin. Hindi naman po nangangamba ang Pangulo dahil alam po niya na ang pagpoprotesta ng taong bayan ay tungkol sa paglaban sa korupsyon. At binanggit din po niya kahapon na siya mismo ang nagsimula upang mapaimbestigahan itong mga maanumalyang flood control projects. So hindi po nangangamba ang Pangulo sa gagawing protesta dahil alam po niya na ang magpoprotesta dito ay kakampi rin po niya, kakampi sa kanyang adhikain. Dahil sabi nga po niya kahapon, kung hindi siya presidente, malamang ay makakasama rin siya sa pagprotesta laban sa korupsyon. Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, Office of Civil Defense nasa ilalim na ng Blue Alert status dahil sa epekto ng sama ng panahon. Detalye po ihatid ni Angel Garcia. Angel. Naka-Blue Alert status na ang National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center na pinangangasiwaan ng Office of Civil Defense dahil sa nararanasang sama ng panahon sa ilang bahagi ng bansa dulot ng bagyong Mirasol. Ayon kay Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros, layo nitong masiguro ang mabilis na pagtugon sakaling kailanganin sa gitna ng masamang lagay ng panahon. Sa pagtaya ng OCD, maaaring magdala ng malawakang malakas na ulan ng Mirasol at iba pang weather disturbance sa mga susunod na araw na posibleng magdulot ng pagbaha, landslide at iba pang kalabidad sa iba't ibang panig ng bansa. Kasunod dyan muling ipinanawagan ng OCD ang mahigpit na pag-iingat laban sa inaasahang malalakas sa pag-ulan at mga hazard na dulot ng masamang panahon. Samantala, nakaantabay na rin ang NDRRMC response caster at nakaposisyon na ang mga relief crews at mga tauhan para sa mas mabilis sa pagdugon. Para mas mapalakas ang babala, gumagamit ang OCD na iba't ibang plataforma kabilang na ang social media upang agad na maipaabot sa mga apektado ang mga abiso. Patuloy din nagbabantay ang OCD at hinihikayat ang publiko na manatiling nakatutok sa mga opisyal at channel ng gobyerno at maging handa sa epekto ng malakas na pag-ulan. Angel Garcia ng GWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Itong minuto bago mag-alas 7 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan, handa rin si Senator Joel Villanueva na pumirma ng waiver at pabuksan ang kanyang mga bank account para patunayang wala siyang tinatanggap mula sa mga manumalyang flood control projects sa Bulacan. Nang matanong si Villanueva kung handa siyang lumagda sa bank secrecy waiver, sinabi ng senador na noon pa man ay handa siyang magpakita ng kanyang mga bank account at isa ito sa kanyang mga isinusulong. Kaya tunayan, mayroon siyang panukalang batas na uobliga sa mga government official na pumirma ng waiver ng kanilang mga bank account upang masirip kung mayroong basihan ang mga binabatong katiwalian. Ever since, we have been consistent ever since. In fact, we have a bill for government officials na dapat naka-waive yun. I was just elected as Committee on Banks Chair. We'll pass it. Sir, for the record, you're open. Definitely, ever since. I'm open. Ever since.
Sinabi ni Villanueva na ngayong naihalal siya bilang chairman ng Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies ay titiyakin niyang maaprubahan ng naturang panukala. Nauna rin nagpahayag si Senator Jingo Estrada na handa siyang pumirma ng waiver para mabuksan at maimbestigahan ng kanyang mga bank accounts. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 6:55 na umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, ipinag-utos ng Metro Manila Council o MMC sa lahat ng alkalde sa National Capital Region o NCR na magpataw ng maximum na 5,000 pesos na multa sa sinumang mahuhuling nagtatapon ng basura sa pampublikong lugar. Inihag ito ng Pangulo ng MMC na si San Juan City Mayor Francis Zamora matapos ang regular na pulong ng konseho sa tanggapan ng MMDA sa Pasig City. Ayon kay Zamora, hindi dapat itinatapon ng basura sa maling lugar gaya ng mga ilog, kanal o anumang daluyan ng tubig. Bawat lungsod sa Metro Manila inaasang magpapasa ng sariling ordinansa upang maipatupad ang resolusyon. Tanging Pateros lang ang hindi magpapataw ng 5,000 pesos na multa kung saan 2,500 pesos lamang ang itinakda para sa kanilang lugar. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang ating update sa foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 28 centavos. Nasa 67 pesos and 40 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 94 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 27 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Sa atin namang Lotto result, update naman tayo sa resulta nito. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi September 16. 34, 24, 32, 1, 27, at 3. Kung saan walang maswerteng nanalo ng 49,500,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 34, 37, 41, 48, 46, at 33, kung saan walang nanalo ng 40,458,594 pesos na jackpot prize. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 20, 18, 6, 42, 10, at 21, kung saan wala ring nakapag-uwi ng 12,348,288 pesos and 80 centavos na premyo. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, si Power kayang gawing kuryente sa isang daungan sa Los Angeles. Yan naman po ang balitang ihahatid sa atin ni Rose May Miranda, RM. Naglagay ang Israeli Wave Energy Company ng mga floating blue paddles sa isang pantalan sa Port of Los Angeles para gawing kuryente ang enerhiya na nanggagaling mula sa dagat. Ang naturang innovative installation ay maaaring magkaroon ng isa sa mga paraan na magpapabilis ng transition na lumalayo sa paggamit mga fossil fuel na sinasabi ng mga siyentipiko na kinakailangan kung nais na maiwasan ang pinakamatinding epekto ng climate change sa ating mundo. Parang mga key ng piano, ang mga floater ay tumataas at bumababa sa bawat hampas ng alon at konektado ang mga ito sa mga hydraulic piston na nagtutulak sa isang biodegradable fluid papasok sa mga pipe patungo sa isang container na may mga accumulator na kahawig na malalaking red scuba tank. Umiikot ito sa isang turbine na bumubuo ng mga electrical currents sa sandaling magpakawala ito ng pressure. Kung makumbinsi ng pilot project na ito, mga otoridad ng California, umaasa si Ina Braverman, co-founder ng Israeli startup EcoWave Power, na sakupin ang buong 13 kilometro na breakwater na nagpoprotekta sa daungan na may daan-daang floaters na magkakasama nagpoproduce ng sapat na kuryente para masuplayan ng 60,000 tahanan sa US.
Naniniwala naman ang US Department of Energy na maaaring makapagbigay ng kuryente ang mga alon mula sa American West Coast sa 130 milyon na kabahayan o makapag-supply ng halos 1/3 ng kuryente na ginagamit bawat taon sa Estados Unidos. Hindi tulad ng solar power na hindi gumagana sa gabi o wind power na nakadepende sa lagay ng panahon, ang dagat ay lagi may motion o paggalaw na maaari mapagkunan ng enerhiya, gayunman nananatili umano na may mahinang ugnayan ang wave energy sa iba at mas kilalang mga renewable. Manatiling may kaalaman sa aghamang teknolohiya sa gitna ng pagkikimoderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda, ng DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa ating pong lifestyle news, operasyon ng tren sa Inca Citadel, Machu Picchu, sinuspinde dahil sa pagharang ng mga rallyista sa riles nito. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Pansamantalang sinuspende ang operasyon ng tren patungo sa Inca Citadel sa Machu Picchu, ang pangunahing tourist attraction ng Peru kasunod ng mga protesta ng mga residente na naglagay ng mga troso at bato sa mga riles ng tren. Isang UNESCO World Heritage Site mula noong 1983, ang sinuunang fortified complex ay tumatanggap ng nasa 4,500 na bisita bawat araw kung saan marami sa kanila ay mga dayuha. Nagugat ang mga protesta dahil sa kahilingan ng mga residente na pumili ng isang bagong kumpanya na magpapatakbo ng mga bus na naghahatid ng mga turista mula sa istasyon ng tren ng Aguas Calientes sa paanan ng Machu Picchu patungo sa mismong site. Isang taon bago nito isinara ang Machu Picchu sa loob ng 25 araw sa panahon ng mga protesta sa impeachment at pag-aresto sa dating Pangulo ng Peru na si Pedro Castillo. Ang Machu Picchu ay tinayo noong ika-15 siglo sa taas sa 2,500 meters sa mga utos mula sa pinuno ng Inca na si Pachacute. Ito po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia, karawan ngayon ng singer-songwriter na nagpasikat ng mga kantang pagdating ng panahon. At anong nangyari sa ating dalawa? Sino siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, September 17, taong 1983, isinilang sa Calauag, Quezon si Cariza Yamson Sigera o mas kilala ng lahat bilang si Ice Sigera. Si Ice ay isang actor, singer, songwriter, director, and guitarist. Una siyang lumabas sa telebisyon noong 1987 bilang contestant sa edad na 3 sa Little Miss Philippines segment ng noontime show na Itbulaga at naging bahagi na nito hanggang 1997. Naging bahagi rin ng gobyerno si Ice bilang chairperson ng National Youth Commission o NYC noong August 2016. Taong 2007 ay lumantad si Ice o kilala dati na Aiza Sigera bilang lesbian, habang kinilala naman niya ang sarili bilang transgender man noong 2014, ang taon din kung kailan naganap ang pag-iisang dibdib nila ng longtime partner na si Lisa Dino. Ilan sa mga kinabilangang pelikula ni Ice ay ang Enteng Kabisote movie franchise, Bahay ni Lola at Petrang Kabayo, gayon din ang Pilyang Kuting. Bilang isang musician, ilan naman sa mga pinasikat na awitin ni Ice Sigera ay ang Pagdating ng Panahon, Sana Maulit Muli, Anong Nangyari sa Ating Dalawa, Akala Mo at Huwag Ka Lang Mawawala. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW Shate 4, your Ultimate Music Radio. Kalimutan ko na yung tono nitong Anong Nangyari sa Ating Dalawa. Mamaya, baka may alam si Doc Justin yan. Oo, pasampulin natin. Maraming salamat, Kenny Gacosta, sa iyong music trivia. Balitang Kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, isang lalaki sa India na inakalang patay na, ibinalik sa ospital makarang umubo sa mismong libing nito. Alamin po natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Good morning, Darlene. Good Good morning, morning. Albert. Ito yung sinasabing mga 3 ubo ka na lang. Oo. Pero ito, Ito iba. Oo. Umubo sa kanyang mismong libing. Tapos pag ubo niya, ibig sabihin, buhay pa pala buhay siya. pa. Oo. Kaya tanong tuloy dito ng Balang People kung na-embark mo. Oo. So, alamin natin muna ang detalye. Anong nangyari sa ating dalawa? Yun yung tono. Ha?
Hindi makapaniwala, Darlene, ang pamilya ng isang lalaki sa India na buhay pa pala ang kanilang kaanak matapos masangkot sa isang car crash. Ayon sa ulat, idiniklara ng brain dead, no, ng mga doktor ang 19 years old na si Bo Lux or Lux. Makaraang magtamo ng major injuries mula sa isang aksidente sa kalsada. Ay sa pamilya ni Bo, sinabihan sila ng mga doktor na halos wala ng pag-asa na makasurvive pa ang kanilang kanak. Kaya naman, agad nilang inasikaso ang libing nito. Gayon man sa pagsisimula ng seremonya ng libing, nagsimulang gumalaw. Nako, magtakbuhan siguro yan pag dito sa atin, ano? At umubo ang lalaki na ginagulat ng mga taong dumalo sa dapat sana'y libing nito. Agad namang ibinalik sa ospital si Bo. Kaya pala Bo kasi Bo. Na kasunod ng insidente, inakusahan ng pamilya ang ospital ng pagbibigay ng maling diagnosis, no? Nanindigan naman ang ospital na maayos nilang ipinarating sa pamilya ni Bo ang kanyang kondisyon at wala rin silang opisyal na deklarasyon na patay na ito. Sa ngayon ay critical pa rin ang kondisyon ni Bo. Or di Bo. Baka yung family ang nag-assume. Kasi nga sinabi brain dead, no? Dead na. Oo. Kaya sa amin, no, dito sa atin sa media, mahirap pagbalita na dineclare mo ng patay yung isang na-aksidente na walang confirmation. Hindi nang gagaling sa mga opisyal, eksperto. Naku, ano ka dyan? Oo, kasi maaaring mag-cause ka ng ano, no? May kapamilyang nakikinig na inatake pa, yung nauna tuloy. Tama. Mali pala yung balita. Pero yun na mahirap dito, ano, Darlene. Kaya ngayong iba ayaw nila ng balsamong kasi baka daw na ano lang, di ba? Namasya lang yung kaluluwa. Babalik din. Dito siguro sa India, no, na Doc Justin, yung Parang tradition sila, kaya siguro ililibing agad kasi nga hindi naman ini-embalsa mo. Kaya ganun yung mga tradition nila. Good thing na lang, hindi pa na ililibing, no? May chance pa palang mabuhay. Kaya napaisip to, paano kung mga iba na embalsa mo na, yung pala ano lang pala, mapaisip no? ka din. Anyway, kaya din, yung papel ng mga doktor, napaka-importante din talaga, no, na sila talaga yung tumitingin sa sa pasyente, sa kalagayan nila. Kaya tayo, saludo din talaga tayo sa mga doktor at sa mga nasa medical field. Yes, oo. Kaya sana alagaan sila, no, para di sila mag-abroad. Correct, oo. Kasi dito sa Pilipinas, parang maliit ang kanila daw na sweldo, opportunities. So, yun lang ang masabi natin. Imbes na mapunta sa bulsa ng mga kurap itong mga pondo, ibigayan sa taong bayan. At dapat lang naman, no? Tama. Na sa taong bayan mag-enjoy din sa binabayaran nating taxes. Correct ka dyan. Sige. Ayan. Mamaya sasali ako sa Ayan. Gusto ko yan. Abangan ko yung opinion mo. Maraming salamat, Doc Justin, sa iyong balitang kakaiba. At speaking of opinion, ito na, Doc Justin. Albert, no, bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating katanungan ngayong araw po ng Miyerkules sa ating opinion mo, opinion ko. Sang-ayon ba kayong maisalang din sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure ang mga politiko na idinadawit sa maanumalyang flood control projects? At dapat bang ikaalarma ng Malacanang ang malawakang protesta sa September 21 bilang pagpapakita ng pagkadismaya ng taong bayan sa paglala ng katiwalian sa bansa? Ayan mga kanyusik, ipadala po ang inyong opinion sa ating text line 0929-321-8738 o kaya ay mag-comment po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Namumula ka na naman, Doc Justin. Gigil na naman si Doc Justin magbigay ng topic. Relax lang muna. Wait lang. Commercial break pa tayo, ha? At inyo pong narinig ang mga may init na balita. Ngayong araw po ng Miyerkules. Tigilan nyo ako mamaya. Wait. Relax. Ayan. Ngayong araw po ng Miyerkules, September 17, 2025. Kami po inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Eto na. Merry Christmas!
Christmas Mayro- from DWWW 774. Mayroon na lamang po tayong 99 days bago ang araw ng Pasko.